Coach Yeng Yao, tinawag na dirtiest player ng PBA si Cliff Hodge. Barangay Ginebra, totoo nga bang sinagip ang Magnolia Hotshots? Sa nakalipas nga na Manila Clasico kagabi ay Magnolia Hotshots ang nakakuha ng panalo. Tambakan nga yung laro, kaya naman ang agad na pumasok sa isip ng mga PBA fans ay sinagip daw di umano ng Barangay Ginebra ang naghihingalong Magnolia Hotshots. Sa dalawang kupunan, mas kailangan ng Magnolia Hotshots ng panalo. Kaya naman, mas gigil yung kanilang performance sa nakalipas na Manila Clasico kagabi kumpara yan sa Barangay Ginebra na tila walang gana na maglaro. Napakaalat ng opensa ng kupunan ni Coach Tim at may kasabihan nga na kapag malas sa opensa, walang malas sa depensa. Pero sa performance ng Ginebra sa Manila Clasico ay maging yung kanilang depensa ay hindi nila maipakita dahil dinadaanan lang sila ng Magnolia Hotshots at lumobo pa nga up to 20 points yung kalamangan ng Magnolia. Pero para sa akin mga chong, mahirap magsabi kung mayroon nga ba talagang bigayan na naganap sa nakalipas na Manila Clasico. Pwede din nating masabi na malas lang talaga yung opensa ng Barangay Ginebra. Tanging si Stephen Holt nga lang yung nakapagpakita ng magandang performance kung saan mainit siya noong first half pero bigla na nga lang itong nawala sa second half. Kaya naman wala nang naasahan na pumuntos para sa kupunan ni Coach Tim Cone. At sa tingin ko, isa yan sa naging problema ng Barangay Ginebra. Wala silang go-to guy na maaasahan. Kung noon merong Scotty Thompson na bubuhay sa kanilang energy, ngayon ay walang gumagawa niyan sa Barangay Ginebra. Yung pinaka go-to guy din talaga nila ay si Justin Brownlee. At ngayon na si Riley Grigsby, yung kanilang import, ay talagang napakalaki ng pinagbago ng kanilang kupunan. As of now, hindi natin masasabi na go-to guy etong si Riley Grigsby dahil unti-unti nang lumalabas yung kanyang weakness, which is wala itong post-up move. Hindi rin maganda yung pinakita ni Riley Grigsby sa kakatapos lang na Manila Clasico. Kaya naman, hindi talaga naging maganda yung performance ng Ginebra. Para sa akin mga chong, napakatamlay ng naging performance ng kupunan ni Coach Tim Cone. Pwedeng malas lang talaga yung kanilang opensa pero hindi rin natin isinasantabi yung kuro-kuro ng karamihan na di umano'y pinagbigyan ng Ginebra ang naghihingalong Magnolia Hotshots. Kayo, ano sa tingin nyo? May bigayan nga ba na naganap sa kakatapos lang na Manila Clasico? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Coach Yeng Yao, tinawag na dirtiest player ng PBA si Cliff Hodge. Grabe intense nga yung bakbakan ng Meralco at Rain o Shine Elasto Painters at isa sa pinaka naging highlights ng laro ay yung tuhod sa tuhod ni Cliff Hodge at Adrian Nocum. Parehong bumagsak yung dalawang player at talagang kinabahan ang Rain o Shine. At ayon nga sa naging latest interview na itong si Coach Yeng ay walang preno nga nitong sinabi na si Cliff Hodge ang pinakamaduming player sa PBA. Napakarami na nga daw insidente na ganyan at palaging involved si Cliff Hodge. Kaya naman tinawag ni Coach Yeng na dirtiest player ng PBA si Cliff Hodge at dapat na daw talaga itong tignan ng liga dahil hindi daw talaga safe yung mga players kay Cliff Hodge. Para sa akin mga chong, agree ako sa sinabi na yan ni Coach Yeng Yao. Dati nang ganyan si Cliff Hodge at napakarami ng player ang nasaktan sa kanyang mga pinaggagawa. At sa latest incident niya kay Adrian Nocum ay kitang-kita na inumang ni Cliff Hodge ang kanyang tuhod at parang sinadya niya talaga para masaktan si Adrian Nocum. Sa ngayon, wala pang aksyon na ginagawa ang PBA pero para sa akin ay mas magandang tutukan ito ni Kume Marshall dahil napakarami ng player ang nasaktan netong si Cliff Hodge dahil sa dirty game
na kanyang ginagawa. Sana lang talaga ay gawan niya ng paraan ng PBA. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo na tinawag ni Coach Yeng na dirtiest player ng PBA, si Cliff Hodge? Ano rin yung masasabi nyo? Sinagip ba ng Ginebra ang Magnolia Hotshots? I-comment mo lang dyan sa ibaba.